Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Kung maalala niyo, sunod-sunod ang tanong ng mga kapuntos natin patungkol po sa estado ng mga Katoliko na naging membro ng Freemasonry, no? At kahit papaano ay nakasagot naman tayo sa tulong ng ating makasama, sina Bro Wendell at Bro Angel, no? Bro Tata, at sa iba pa nating makasamahan na mabigyan ng kaliwanagan, no, yung mga kapatid nating or kapuntos natin na nagtanong about sa Freemasonry, yung status baga nila at ng simbahan. So last week lang nga si Father Fran, ang spiritual director ng CFD National, nag-post siya na gumawa siya ng article about estado ng Freemasonry ng mga Katoliko, no? Ayon sa katuruan ng simbahan. So gumawa siya. So agad-agad akong nag-message kay Father Fran para humingi ng kopya. At nung natapos nga ni Father Fran, binigyan naman niya ako at nabasa ko lahat. Ang ganda kasi lahat ng mga tanong ng mga kapuntos natin ay napasok ni Father Fran, yung mga usual na katanungan sa mga Katoliko na naging membro ng Freemasonry. Kaya naisip ko na maganda tong i-topic, no, dito sa punto por punto. Kaya nag-message ako kay Father Fran at humingi ako ng sa kanya, basbas na gamitin itong article niya para maipalaganap, kasi yun din naman ang hangarin ni Father Fran, na maituro yung tamang impormasyon, no, at yung tamang ng simbahan patungkol sa mga Katoliko na naging miyembro ng Freemasonry, at ito ay panawagan mismo ng simbahan. So salamat kay Father Fran na pinahintulutan niya ako na gawin nga ito, no? Pero medyo nahirapan po ako kasi Bisaya kasi yung article ni Father Fran, tinagalog ko. At humingi na rin ako sa kanya ng advance na dispensa kasi baka may mga inaccurate na mga pag-translate ko. Sabi ni Father Fran naman, okay lang yun, ang importante ma-share mo yan sa mga Katoliko. Kasi needed talaga, no? Nakaraang buwan, November, si Papa Francisco po nanawagan dito. Kaya umpisahan na po natin, no? Shout out pala kay Father Fran, baka nanood siya ngayon. Minessage ko sa kaganina eh. So, Father Fran, hello. Salamat po, Padre, no, sa pahintulot. Basahin muna natin yung nilalaman, no? Yung ni Father Fran sa kanyang article, yung kanyang hangarin kung bakit niya isinulat ito. Actually, mayroon pa siyang isinulat na parang short history ng Masonry, hindi ko na isinama, no, kasi medyo nahirapan na akong i-translate. Actually na-translate ko pero hindi ko na siya sinama dito sa PowerPoint kasi kapos sa oras, kailan ko lang siya kasi tinranslate sa Tagalog at mahirap i-translate. Ang Google minsan hindi pa accurate yung pagka-translate niya. So parang inisa-isa ko pa, no? So tingnan na lang muna natin mga kapuntos ang pahayag ni Father Fran, no, sa paggawa niya ng article na ito para may idea din tayo, no, kung ano ang pinanghuhugutan dito ni Father Fran. So ito po ang sabi ni Father Fran, ano? Ang sanaysay na ito sa anyo ng tanong at sagot, tugon sa panawagan ni Papa Francisco sa pamamagitan ni Victor Cardinal Fernandez, Prefect Dicastery
for the doctrine of faith. So panawagan to ni Papa Francisco, no? Note, for the audience with the Holy Father, so nandun ang Papa, no, nung ito ay pinahayag noong November 13, 2023 regarding the best pastoral approach to the membership in Freemasonry by the Catholic faithful. Dito ipinahayag ang opisyal na doktrina ng Iglesia Katolika tungkol sa organisasyong Freemasonry. Harinawa ang salaysay na ito makatulong sa mananampalatayang Katoliko na makakuha ng tamang impormasyon sa tamang pag-uunawa tungkol sa paksang ito. Okay? So yan po ang objective, no, ni Father Fran. Tugon ito sa panawagan ni Papa Francisco or Pope Francis, no, na maiiwas ang atin po mga kapatirang Katoliko sa pagpapamembro sa Freemasonry. No, so ayon nga po kay Father Fran, ang format ng kanya pong article na ito is tanong and sagot, kaya ang ganda. No, talagang matututo tayo dito. So umabot ito ng, kasi ano to is 2 pages to kay Father Fran. So ginawa ko pinagati-hati. Tapos umabot ito na sa akin ng 50 pages, no? Tingnan, 50 pages ba to? 53, 53, yes. 53, no? Hinati-hati ko para mas maunawaan, mas madali nating maunawaan at punto yung atin pong titingnan ngayon, no, na article ni Father Fran. Kaya tingnan na po natin ang atin pong babasahing article galing po kay Father Fran Villegas, isa pong spiritual director ng CFD National. Okay? So ito po yung bali titulo ng kanya pong article, no? Bakit ang mga Katoliko hindi pwedeng maging Mason? Okay? So andyan po yung pangalan po ni Father Fran, no? At tingnan natin ang format. So question number 1. Ang Freemasonry ba ay isang relihiyon? Naitanong to nung nakaraan eh. Di ba? So ang Freemasonry ba ay isang relihiyon? Sagot, hindi tulad sa paniwala ng iba. Ang Freemasonry ay hindi ito isang simpleng organisasyon o fraternity lamang, kundi ito ay isang relihiyosong organisasyon. No? Kaya yung mga nagsasabi dyan na ano lang naman yan, for brotherhood lang naman yan, kapatiran, tumutulong lang yan sa mga mahihirap, tumutulong lang sa kapwa tao, yan lang naman ang ano ng Freemason, hindi po. No? Malinaw po sa pahayag ng simbahan, yan po ay relihiyon. Ibig sabihin, contrary sa ating relihiyon, dahil isa lang naman ang tunay na relihiyon. Okay? At pinatunayan din po yan, syempre, ng mga Mason din mismo. Mga kasapi ng Mason na yan ay relihiyon talaga. No, tulad na lang po ni James Anderson. Sabi po ni James Anderson, that religion, ibig sabihin yung Freemason, in which all men agree, leaving their opinions to themselves, no? So mababasa natin to sa The Constitution of the Freemasons at New York Masonic Publishing and Manufacturing noong 1866, page 50. Yan. Isa po sa nagsabi, at ang isa pa, si Albert Pike, no? Sabi ni Albert Pike, every Mason lodge is a temple of religion, and its teachings are instructions in religion. Masonry is the universal, eternal, immutable religion such as God. Ayan, no? Naniniwala din sila ng Diyos. Pero siyempre, hindi ito yung badalas ng tatlo. Planted it in the heart of universal humanity. Mababasa naman ang statement nito sa Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Masonry, Masonic Publishing Company, noong 1874, page 213 to 219. No? So yan po ang mga membro mismo nagpatunay na yan ay isang relihiyon at hindi po isang brotherhood lang, no? Yung sinasabi ng iba na para bang samahan lang na
nabuo para makatulong sa iba, hindi po relihiyon po 'yon. No, according po sa simbahan at according din po mismo sa mga mga mason na miyembro din, no? At sabi pa ng isang professor din, no, na si Professor William Wallen, no? Report on Freemasonry for US Bishop noong 1985, sabi niya, not only does Freemasonry see itself as the universal religion, yun religion pa rin, while Christianity is simply another of the dozens of sects whose particular opinions have divided mankind over the ages. No, ayon po yun sa report, no, ng isa pong professor, no, sa ang report niya sa Freemasonry for US Bishop noong 1985. Siguro konsilyo siguro na report 'yan. No, kaya relihiyon po ang isang mason, hindi po siya isang samahan lang or fraternity, hindi po siya simpleng fraternity lang, kundi isa po siyang relihiyon. Okay, religion po siya. Mayroon silang kinikilalang Diyos. Siyempre, ang Diyos na yan, hindi yan yung Diyos na kinikilala natin. Kaya, ingat po sa mga Katoliko na umaanib dyan, no? Kasi ibang Diyos na po ang inyong kinikilala kapag napaanib po kayo dyan. Punta po tayo sa question number 2. Ito po ang sa question number 2. Pwede ba maging miyembro sa Freemasonry ang isang Katoliko? Sagot, base sa official, So, base sa opisyal na katuruan ng Iglesia Katolika, hindi pwedeng maging miyembro sa Freemasonry ang isang Katolikong mananampalataya. Ayan, napakalinaw. Base sa katuruan ng Iglesia Katolika, hindi pwede maging miyembro, no, sa Freemasonry ang isang Katolikong mananampalataya. Yan, mahigpit talaga na pinagbabawal ng simbahan ang mapaanib, no, sa samahang iyan. Ayon nga po sa ating isang Santo Papa, no, na si Pope Leo XIII, sabi niya, remember that Christianity and Masonry are essentially irreconcilable, such that to join one is to divorce the other. No? Irreconcilable, hindi talaga sila mapagkasundo. No? Kasi kung aanib ka sa isa, you need to divorce the other one. Yan po ang wika ng ating Santo Papa. At nung nakaraang buwan nga lang, wika din po ng Papal Nuncio, no? Ang right hand po ni Pope Francis, ito po ang kanyang sinabi. On the doctrinal level, it should be remembered that active membership in Freemasonry by a member of the faithful is forbidden. Yan. Forbidden because of the irreconcilability between Catholic doctrine and Freemasonry, no? So nakatala po 'yan sa Dicasterium Pro Doctrina Fidei. Note for the audience with the Holy Father noong November 13, 2023 regarding the best pastoral approach to membership in Freemasonry by the Catholic faithful. Malinaw po ang pahayag ng simbahan, no, na forbidden. Hindi po talaga po pwede maging membro ang isang Katoliko na mapaanib po sa samahan na Freemasonry, no? At sa mismong website ng Masonry, ito po ang kanilang pahayag. Catholics cannot become Masons, no? Pahayag po ito ng mga Mason, without offending their own religion, which fact Masonic authorities will always explain to men of those faiths who apply, but Masonry accepts them if they are good men and wish to join. Yan. So, talagang nakakapa-offend sa ating relihiyon, wika ng mga Masonry. At tandaan po natin, no, mga kapatid, no, sa banal po na kasulatan, no, kung titingnan, babalikan natin ang wika ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 6:24, wika po ng Panginoon, no one can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and
Mason. Mammon. Mammon pala, no? Nasipyat lang. Pero malino po mga kapuntos, no? We cannot serve two God. Iisa lang po talaga ang Diyos na sinasamba natin. Tandaan po natin, meron silang kinikilalang ibang Diyos. Galing na po mismo, no? Doon sa samahan nila na 33-degree level na yon, no? Mataas na po ang mataas na po ang kaniyang katungkulan bilang isang Freemason, no? Mayroon na po silang kinikilalang Diyos. At alam naman po natin, hindi po yan yung Diyos na sinasamba nating mga Katoliko. Kaya po mga kapuntos, kaya ingat, no? Question number 3. Ano nga ba ang rason kung bakit ipinagbawal ng simbahan ang pagsali sa Freemasonry? Sagot, ang Freemasonry mismo. Sa esensya nito, hindi talaga tama, hindi akma sa pananampalatayang Katoliko. May aral ang Freemasonry na salungat sa mga batakang Kristiyanong doktrina, no? Irreconcilability of doctrines. Ibig sabihin, taliwas ang kanilang aral sa aral ng simbahan. Ano ba kasi ang aral ng mga Mason? So ito po ang ilan sa aral nila, no? Una, itong tinatawag na naturalismo. Ano ba ang naturalismong aral? Ang naturalismo ayon kay Papa Leo XIII ay ang pagtanggi sa anumang relihiyosong dogma o katotohanan na hindi kayang unawain ng talino ng tao, at sa gayon ay itinataguyod ang katwiran ng tao bilang sapat na paraan ng kaalaman. Na Humanum Genus 1884 number 12, no? So yan yung dokumento kung saan sinabi yan ng ating Santo Papa. Sa makatuwid, walang lugar para sa mga supernatural na katotohanan tulad ng biyaya, banal na awa, mga himala, pananampalataya at iba pa sa naturalism. So, ibig ko sabihin, sa aral nila na naturalismo, hindi sila naniniwala, no, sa mga biyaya, banal na awa, himala at even faith. Hindi nila pinaniniwalaan yun, yung faith nating mga Katoliko sa nag-iisang tunay na Diyos. Yan po ang naturalismo, no? Ano pa? Sa aral ng mga Mason, ito pong tinatawag na deismo. Ang deismo ay itinatanggi ng deismo ang banal na pahayag or divine revelation. Ang deismo din ay naniniwala na ang Diyos, pagkatapos ng paglikha sa mundo, ay wala ng kinalaman pa sa kanyang mga nilalang. Labag ito sa doktrina patungkol sa divine providence. So yan po ang deismo, no? Na after ginawa ng Diyos ang lahat, ay wala nang pakialam ang Diyos sa kanyang nilalang. Contrary to the fact, kasi sabi nga ng Panginoong Jesucristo sa atin, Matthew 28:18-20, I will be with you forever till the end of times. Kaya contrary talaga siya sa aral natin ng aral nila. Kaya ingat po tayo mga Katoliko dyan, no, na mga nahihikayat, no, na sumali sa kanila. At isa pa sa aral na itinataguyod ng mga Mason, ito pong religious indifference, no? Sabi po dito, ang religious indifference ay pagtuturo at pagsasanay na ang lahat ng relihiyon ay pantay, na mabuti at pantay na kayang gabayan at dalhin ang tao sa kaligtasan. Itinuturo din ito na walang isang uri ng paniniwala, pag-uugali, at pagsamba na ipinahayag ng Diyos. Lahat ng relihiyon ay pantay-pantay. Salungat ito sa dogma na ang simbahang Katoliko lamang ang nag-iisa at tunay na relihiyong itinatag ng Diyos nang ipanganak si Kristo, ang anak ng Diyos. Yan. Isa po yan sa napakamaling turo, no, na lahat ng relihiyon ay patay-pantay. At kung makikita natin, kahit po Muslim, Hinduism ay pwede pong sumali sa Masonic movement. Dahil sa kanila nga walang relihiyon na tunay, kundi lahat ay pantay-pantay. Yan po ang kanilang paniniwala, no, religious indifferentism. At isa pa sa kahulugan ng religious indifferentism,
ang mga aral, wait, sorry. Diisimo, no? Ayan, so ang isa pa sa, ayan, ang mga aral na nabanggit ay nagbunga naman ng mga iba pang doktrina na salungat sa pananampalatayang Katoliko tulad ng relativismo, pagtanggi sa layuning paghahayag ng Diyos, pagtanggi sa magisterium ng simbahang Katoliko at iba pa, no? Ayon po yan sa German Bishop Conference noong 1980, May 12, to the question of the membership of Catholics in Freemasonry, no, by Justo Cipriano, Catholicism and Freemasonry, Theological Centrum, Documentation Service noong 1988, Volume 1, Number 9, page 311 to 312. Walang duda na ang Freemasonry becomes a rival to the religion of the Gospels. New Catholic Encyclopedia, Volume 6, page 137. Napakalinaw, no? Sabi sa encyclopedia, ano daw? Freemasonry becomes a rival to the religion of the Gospels. Yan po ang sabi ng New Catholic Encyclopedia, Volume 6, 137. No? So, delikado po ang kanilang mga doktrina, mga kapuntos, mga kapatiran naming Katoliko dyan na napaanib. No? Kung napanood po kayo ngayon, meron pong advice si Father Fran mamaya. Malalaman nyo kung ano ang dapat nyong gawin. Okay? Patuloy po natin ang pag-aaral. Dito na po tayo sa question number 4. Hindi ba dapat wag pigilan ng simbahan ang mga Katoliko na umanib sa Freemasonry? Dahil gumagawa din naman ito ng pagtulong sa mahihirap at sa mga nangangailangan. Sagot, ang pagbabawal ng Iglesia Katolika sa kanyang mga anak sa pagpamiyembro sa Freemasonry ay hindi nakabatay sa mga gawa ng pagtulong, kundi sa mga maling doktrina ng Freemasonry. No? So, ibig sabihin, hindi po minamali ng simbahan yung pagtulong. Nananawagan ang simbahan na tulungan ang mahihirap. Kaisa po natin, lahat ng mga tao, lahat ng relihiyon na tumutulong sa mahihirap. Pero pagdating po sa doktrina, ibang usapan po yon. No, doon po nagkakatalo sa doktrina. Dahil isa lamang ang binigyan ng mandato ng Diyos na turuan ang lahat ng tao. Sabi ng Panginoong Jesucristo, disciple all the nations. No? Turuan nyo sila at gawing mga alagad ko. Wala pong ibang inutusan dyan, simbahan lang. Okay? Siya pagdating po sa doktrina, makinig sa simbahan at hindi po sa ibang organisasyon lamang. No? Wika po ni Father Fran, sabi po ni Father Fran, mabuti ang tumulong sa mga nangangailangan. Ngunit, hindi lamang iyan sapagkat pagdating sa kaligtasan at sa ikabubuti ng kaluluwa, ay kinakailangan din ang pagkaalam sa katotohanan. Unang Timoteo 2:4 at ang grasya sa Diyos, Efeso 2:8-10 at Tito 3:5. Ang ating mga mabubuting gawa para maging kalugod-lugod ito sa Diyos or meritorious ay magdadala sa atin tungo sa kaligtasan, no? Salvific, ay kinakailangan din natin ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po, no? So, hindi naman talaga po masama ang tumulong Well, actually, kinakailangan talaga ang mabubuting gawa. Wika natin Panginoong Jesucristo. No? Kaya, kung pagtulong naman po ang pag-uusapan, no, hindi naman po natin kinakailangan maging miyembro po ng Mason. Dahil, sa Katoliko po mismo, mayroon na pong mga offices, ang Katoliko, yung mga charity na handa pong tumulong sa mga mahihirap. No? Kung talagang nais mo isang Katoliko na makatulong sa iba, hindi mo na kailangan magmason. Dahil meron po tayong mga charity. No? Ito po ang iilan, no, sa mga charity na under ng Catholic. No? Ang Caritas, yan. Society of St. Vincent de Paul and Missionaries of Charity in Mother Teresa of Calcutta. No? So kung yun lang po ang nais nyo makatulong, no need na po magpamembro sa Mason. No? Dahil doktrina po ang pinag-uusapan dyan, hindi po ang pagtulong lang. Dahil sa pagtulong lang, ay mayroon po tayong mga charities para po
hindi na tayo malagay sa alanganin ang atin pong pananampalataya. Okay po, mga kapuntos, no? Tandaan po natin, mayroon po tayong mga charities. Kung nais nating tumulong, doon po tayo magtungo. Huwag po sa pagiging mason. So question number 5 po tayo. Kung ang layunin ng isang Katoliko na sumali sa Freemasonry ay ang tanging magtatag ng professional o panlipunang koneksyon, makatwiran ba na ipagbawal ang pagpamiyembro ng mga Katoliko sa Freemasonry? Sagot, the end does not justify the means. No? Yan po ang kasabihan daw, sabi ni Father Fran. Kinakailangan din ang tamang impormasyon na ngayon ay madaling makuha dahil sa teknolohiya at pag-unawa para sa wastong paghatol. Juan 7:24. Ibig sabihin, hindi po puro gawa lang. Kinakailangan din po natin ng tamang impormasyon at yung ano yung sinabi ni Father Fran? Yun nga, yung kinakailangan ng tamang impormasyon, no? Lalo-lalo na po ngayon na ano na po natin ang technology, no? At sabi pa nga ni Father Fran, bilang karagdagan sa pagpapasakop sa Freemasonry ay inilalagay niya ang kanyang sarili sa sitwasyon na nagpapahina sa kanyang pananampalatayang Kristiyano. Dapat tandaan na ang Diyos may mando sa atin sa kanyang unang utos na alagaan at protektahan din natin ang banal na katotohanan laban sa mga maling katuruan. So yan po ang mandato ng Diyos, no? Hindi po puro mabubuting gawa lang din. Kundi kinakailangan din natin ng pagdidepensa, no, sa mga maling katuruan, no? At hindi rin po ikabubuti ang puro mabuting gawa. Kung titingnan nga po natin, no, sa banal na kasulatan sa Efeso 2:8, ito po ang ating mababasa. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan at ang ligtasang ito'y loob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng no? Kung yun ang ipinagmamalaki natin, mabubuting gawa, hindi po yan nagiging kalugod-lugod din sa Diyos. My connection is unstable, no? Kung kailan ngayon tulot tayo. Wait lang. Hindi ba ako, bro, dyan, do? Yes, putol-putol, bro. Okay, humina yung connection ko. Pero sige lang, patuloy lang natin. Connecting ako. Wait lang, ha. Humina yung signal ko. Kung kailan saka pa humina yung internet. Ayan, reconnected na. Sige, so patuloy po natin. Ano pa ba ang bilisan na lang siguro natin, ano? Ayan. Okay, so instead of umanib po kayo sa Masonry, meron naman po mga grupo na under din ng simbahan, no? Tulad po ng Knight of Columbus and Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, no? Civic Professional Associations. So pwede naman po dyan po kayo sumali kung gusto nyo ng mga samahan na tulad ng mga ganyan. Dapat doon po tayo na under sa umbrella ng simbahan, mga kapatid, no? Dito na po tayo sa question number 6. Bakit ang isang Katoliko ay hindi maaaring sumali sa isang Masonic Lodge kung saan ang relihiyon sa mga miyembro nito ay hindi man lang banggit? Sagot, si Papa Leo XIII sa kanyang encyclica Humanum Genus ay nagbigay sa atin ng rason. Ano ba ang rason ni Pope Leo XIII? Bakit pinagbabawalan tayo sumali sa Freemasonry? Gayong sabi nga sa tanong, hindi naman pinapakya. So ito po ang ating mababasa sa pahayag po ni Pope Leo XIII.
those who are admitted as members are not commanded to abjure by any form of words by the Catholic doctrines. This omission, so far from being adverse to the designs of the Freemasons, is more useful for their purposes. First, in this way, they easily deceive the simply-minded and the heedless, and can induce a far greater number to become members again. To become members. No, so yun pala, yun parang taktika pala nila, no, na hindi nila minamanduhan ang mga naging membro na talikuran ang pananampalataya ng Katoliko. No, parang taktika nila yun para ano yung sabi, useful, no, Go ahead, Brother John Ray. Yes, bro. Sa kasamaang palad, nawala yung internet ko. Pinatay ko muna yung modem ko. So, i-reschedule ko na lang tong topic na ito, bro. Sa ngayon, hindi talaga pwede. Sobrang init ng modem. Ganon? So, kaya nagpo. Sa amin, sobrang init din ng modem eh. Pakihawak nga dyan yung modem kung mainit ba? Hindi, wala akong pasensya po mga kapuntos, no? Unexpected. Kung kailan ng saka pa siya nagloko. So, i-reschedule ko na lang tong na ito, bro, Jando. Topic na ito, bro. Kasi sayang tong topic na ito. Baka kaso, next week, panggabi ako next week eh. Sige, reschedule ko na lang to, bro, Jando. Reschedule? Ituloy mo na lang, bro. Ha? Ituloy mo na lang, hindi pwede ituloy? Sobrang walang internet yung laptop ko, nasa cellphone lang ako ngayon. Kaya pala nag-iba image. Oo, cellphone na lang ako ngayon. Okay, so dito na lang tayo sa ating mga tanungan portion. Dito lang tayo sa tanungan portion na lang tayo mag-focus. Sabi dito ni Juniel Prestin, good evening, bro Jando. Pakitanong kay Bacalaris to. So, Dennis de la Serna Sabal, bro Jando, mangutana ko nimo. Asa daw mabasa sa Biblia ang December 25 o Christmas Day? Brother John Ray, saan daw mabasa sa Bible ang December 25 o Christmas Day? Bro, sa Sabado yan. Si Bro Angel, magtatapin sa Sabado na lang. Okay, Sabado na lang ito. Pero ito lang, ko lang siguro, sa mga nagtatanong kung saan mababasa ang December 25, huwag kayo maghanap sa Bible, hindi yan kalendaryo. Kung December 25 ang hinahanap nyo, doon kayo sa kalendaryo maghanap. So sa Sabado, malalaman nyo ang sagot kay Bro Angel.